Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest Mamasagari channel, a faithful also matter sa ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of May 3 hanggang May 9 for the sign of. For this sign of Libra. So Libra, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masaga for today's video? Kanina kayang energy ay kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga ginap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And guys, don't forget to like and subscribe my channel. And notification bell for more videos update. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, sabay pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik legleg nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices ng spirit guides ang ating masasagot sa reading mo. So let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga ganap? Tuklasin at bulabogin natin. Just purpose, give me information po. Okay, so this is something the Six of Wands. A victory is yours. Na may mga bagay na magtatagumpay ka na. May mga bagay na unti-unti mo nang makakamtan. No? Unti-unti mo nang mararanasan. Unti-unti mo nang mararamdaman ang tagumpay na matagal mo nang inaasam-asam. And there's an Ace of Cups, no? The Ace of Cups, something a new love coming in for you, no? If you are being single, maaaring magkakaroon ka na ng bagong pag-ibig. Or you are being taken something na maaaring ibalik ang kilig ng person mo, na maaaring ibalik ang sigla ng iyong pagsasama at ang iyong pag-iibigan. No? Let's see. And there's something the Knight of Cups. There's something a romantic proposal. Or some of you guys, no, magkakaroon ka talaga ng offer dito. Or something an apology coming in. And there's something the Eight of Wands, a past communication and fast movement. Some of you magkakaroon ka ng travel, success, a lot of messages and phone calls. No, maaaring makakatanggap ka ng tawag, mensahe, no, galing sa iyong loved ones. Let's see what is the initial messages. So there's a high friend for a lesson learned. So may mga bagay na kailangang matutunan, may mga bagay na kailangang mapakakatandaan, may mga bagay na kailangang maging aral sa iyo sa nakaraan. So let's see, there is something the King of Wands, no? Look at the bigger picture, or either tingnan mo yung magiging posibilidad ng mga action and decisions mo, no? Para hindi ka magkamali, para walang aw sa paw. So let's see what is the Six of Wands. The Six of Wands represent with the lovers. Na maaaring magtatagumpay ka na pagdating sa buhay pag-ibig. Na maaaring matagpuan mo na siya, or either magwagi ka, no, na masungkit mo ang corona, na kung sino man yung gusto mo, siya yung makakasama mo. No? And of course, maaaring maging matagumpay ang inyong relasyon. No, magiging maganda ang daloy nito. And there's a Hermit card na maaaring may mga pinagdaanan kayo with a spiritual path or something na spiritual journey, no? Kumaga marami kayong pinagdaanan with a karmic relationship. Na marami kayong mga sigalot, tukso, na marami mga trumaydor, na but definitely guys, nagtagumpay kayo. What is the Knight of Cups? Represent with the Five of Wands. Na mag-ingat ka lang dito, may hihingi ng tawad, not just because of sincerity. Na wala siyang, kumaga hindi totoo yung, kumaga hingi niyang tawad, kundi para makakuha ng information. Just being aware guys, no? Walang sincere, hindi sincere yung ano niya, yung pagbibigay, panghingi ng paumanihin. And there's a Seven of Swords. No, there's a sneakiness, no? May kumukuha ng information sa'yo. There's something, a message for you. Maaaring meron dito may message na Mars na balita. Or sinasabi, Mare, ganito, ganyan na balita. Or either, kumbaga, there's something a person na kukuha na information sa'yo. No, kung related man to sa'yo, kung kaibigan mo man to, maging aware kayo, guys, no? Maring, kumbaga, itong tao na ito kumukuha na information para, no, para hadlangan ko rin yung mga bagay na makukuha mo. No, they're ruining your plan and they're ruining your life. And this is something the judgment. Paalala
no? Parang pinapaalalahanan ka na magising ka sa katotohanan, no? Kumbaga maliwanagan ka na, matauhang ka na, no? Sa madaling salita, ganon. No, kailangan matanto na lahat na nangyayari na to at mapagtagpi-tagpi na may something na gumagawa talaga ng problema sa iyo. And this is something that Six of Pentacles na magtutuloy-tuloy na rin about sa finances at maaari ko naman yung mga bagay hangarin mo, maaaring makakamtan at matatamo mo na, no? Pinangarap mo to, no? Inasam mo lang to, maaaring ma-manifest mo na ito, no? So, let's see what is the Six of Wands because the Lovers. Reference with the Four of Swords. So, kumbaga nagkakaroon dito ng over-fatigue, no? Overthinking, no? Dahil sa kung ano iniisip mo, no? Nadidrain na yung utak mo sa kakaisip, kakaselos, kakatamang hinala. And there's a Five of Swords, no? Nagkakaroon ng self-sabotage not because of your action, but definitely, there is something a fair fight, no? Magiging patas ang sitwasyon sa iyo. At maaaring pumabor na sa iyo. And this is a Six of Swords with the transition at unti-unti ka nang makakalaya sa hindi magandang sitwasyon na muling pagbangon at muling paglaya dyan sa toxic na sitwasyon at environment. And there's a striker with the confident. Lakas ang loob mo, lakas ang pakiramdam mo. Dahil itong mga tao sa paligid mo, siya pa yung mismong tutuklaw at kakagat sa iyo. What is on high fire across the judgment? Represent with the devil card. I told you so. No, meron talaga dito nga parang binibigyan ka na paalala at babala. No, there's just something na doing orasyon. There's just something na rituals, no, para malasin ka or maaaring hardest part pa dito is gayumahin ng person mo, no? Duluhin ang pagsasama nyo, no? Linlangin kung ano man yung mga bagay na nasa paligid mo. And this is something the Eight of Swords. It means there is a toxic and negative environment nasa paligid mo lang. No, kilala mo tong taong tumatrader sa'yo, no? Kumbaga, bigyan mo ng mas maliwanag na kaisipan dito na maaring mayroon tong taong binayaran para gawan ka ng kamalasan or gawan ka ng problema o maraming suliranin. So, let's see. Additional messages tayo with an outcome. For the outcome is the Eight of Cups. I'm moving forward or moving on. Unti-unti ka na makaka-move on. From what? From the past situation? From the something betrayal? So there's something, the Three of Wands. Awaiting for the result with the worship. At hinihintay mo resulta documents. Maaring makuha mo na. At ito na hinihintay mo tamang pagkakataon na maaring umuwi na siya at bumalik na siya sa'yo. No, at the same time, there's a Queen of Swords. Look at the bigger picture and clear the boundaries. Linisin mo. No, yung mga nasa hanay mo. Linisin mo yung nasa paligid mo. May lason sa eksena mo. No, and of course, there's something guys with the Page of Wands. May magandang balita. There's something a good opportunities or good news coming in. And there's something receiving something, messages, phone calls, and email. And there's a tower moment for immediate changes. No? Ibig sabihin dito guys, malaking pagbabago na magaganap mo sa buhay mo. It's either disaster, destruction, or chaos, or either a beautiful disaster. But definitely guys, no, itong tao na to ay pinipilit kang sirain. Hindi lang ang buhay mo, kundi ang pamilya mo. Diba? What is additional messages? And this is something, the Justice card. Huwag ka mag-alala, the karma is waving. Makukuha mo ang gustisya. No, there's a justice, is something a Libra card, no? A balance. So, kailangan mo maging balance. Emotional, physical, and mental. Dahil nasa sayo ang huling halakhak. Alamin na natin ang kaganapan sa buhay mapagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. Ito na yon, so let's watch this. Okay, unawan at bubulabogin natin anong pinaka-mensahe pa sa'yo ng ating gabay pagdating naman tayo sa finances and career. So, there is a Ten of Swords in reverse. So, something a no more sabotage. Na pagdating sa trabaho, negosyo mo, wala nang sasabotahe sa'yo. Dahil kilala mo na, nakakita mo na, naliwanagan ka na kung sino tong tumatraidor at sumisira sa'yo with the Sun card. No, naliwanagan ka na, nakilala mo na siya, and there's a Queen of Pentacles. Magiging practical na secure ka na sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. No?
And there's something that Ten of Wands, burden. Maaring hindi mo to pinautang, kamag-anak mo to. Hindi mo pinahiram, kaya ka tinraidor, no? Kaya ka sinira. But definitely, hindi siya nagwagi. And there's an Emperor, naging mature ka, and of course, naging grounded ka sa mga decision mo and actions mo. And there's an Ace of Pentacles, huwag kang mag-alala. Malaking perang nawala sa'yo, may malaking perang babalik sa'yo. Diba? Ano man yung mga bagay na inagaw sa'yo, ano man yung mga bagay na tinanggal sa'yo, huwag kang mag-alala. Ibibigay yung mga bagay na what you deserve, at ibibigay yung mga bagay na karapat dapat para sa'yo. Diba? So let's see, hanapin na natin, hagilapin natin about naman tayo sa love life. Sa pag-ibig mo, there's a Ten of Cups with a happiness. So, magiging masaya at magiging maligaya ka na this time. Hindi na puno ng iyakan, puno ng lungkutan. There's the Queen of Wands, kumpiyansa. Lalakasan mo ng loob mo, magiging matapang ka na. No? Magiging palaban ka na. There's the King of Pentacles at magiging secure at practical ka na sa kung ano man yung bagay na meron ka. And because there's something the Knight of Pentacles. No? Kung baga papangalagaan mo, protectionan mo na. Ano man yung mga bagay na meron ka, especially sa relasyon. And there's the Queen of Cups na magiging mature ka pagdating sa emosyon. Hindi ka na padadala ng tensyon, hindi ka na mag-emote-emote, hindi mo na hahatakan yung negativities, no, para lang maglungkot-lungkot at magdrama. And there's a Nine of Cups na there's something of wish fulfillment. Matutupad din ang pangarap mo pagdating sa buhay, pag-ibig at sa relasyon. So let's see what is the ritual messages pagdating sa kalusugan mo. And there's the Moon card. No? Nalaman mo na, kaya ka nagkaroon ng something, mental issues, no? Nagkaroon ka ng depression, anxieties, that because of this situation. No? There's the World card. No? Nasa paligid mo lang ang lason, at maaaring, kumbaga babaguhin ito yung mundong ginagalaw, magiging maganda na ang kalusugan mo, basta proteksyonan mo lang yung sarili mo. Huwag ka nagsishare ng kahit anong information with the other people, especially with your family. No? Dahil ang totoong kalaban mo dito, nakakakuha ng informasyon sa'yo. There's a spying looking, watching at you. At maaaring nagtatanong-tanong pa nga. No? Kumbaga, nag-aalam-alam pa. There's something that Seven of Wands that you are being protected. Protektado ka. No? Protektado ka at protektado tong person mo. There's a Six of Cups. Sabi ko na nga ba no? There's something a past person coming back at the same time, guys. No? Etong tao na to, kaya kayo ginawan dahil hindi pa to parang hindi siya naka-move on, or parang, kumbaga, nakikita niya na maganda yung situation. This is something, it's either a past person or either a situation, no? Kumbaga, may kinalaman siya sa nakaraan mo. Ganon. Kumbaga, involve your past. Maaring, kumbaga, sinasabi dito, lagi siya nakatingin at nakasubaybay sa'yo. Ano man yung mga bagay na ginagawa mo, gusto niya, hindi ka magiging masaya. Oh, talaga ba? Inanuhan ka nito para hindi maging masaya. Ipakita mo sa kanya kung gaano kakaligaya. So let's see, hanapin natin at hagilapin natin na mensahe sa iyo ng ating gabay. With magical fairy messages, and there's a lot of advices, and of course, no, pwede ka magtanong with a pick a card, yes or no. No, ano yung questions mo, at magiging sagot sa tanong mo, no, nandito rin napapaloob 1, 2, or 3, pumili ka ng isa sa magiging sagot nito. No, isa lang ang pipiliin mo, and of course, don't forget to comment down below kung anong number ang napili mo para malaman ko kung mabot ka sa reading na ito. So guys, so let's see and watch this. Okay, so let's see what is the magical fairy messages to represent what? With the magical fairy messages to represent with the summer. No, ngayon summer season, guys, na maaring masagot na lahat ng katanungan mo, lahat ng mga problema mo, lahat ng gusto mong malaman, no? Masasagot na yan. There's a marriage. Some of you, kasal kayo, may relasyon kayo, mag-asawa kayo, o maaaring ikakasal kayo. And there's something, be yourself. Na maging totoo at maging tapat ka sa sarili mo. Just being authentic with yourself, no? Hindi mo kailangan magpanggap, hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo sa isang bagay, no? Just being yourself, no? What is the synchronicities? There's a communication na kailangan mo na komunikasyon. And there's something father. No, there's something a father figure is here. Na maaaring ginagawa yung pinoproteksyonan ka. No? Maaaring meron ditong father, maaaring provider. Or maaaring assessor guides na gumagabay sa'yo. And this is something with a home, na solid foundation. Magkakaroon ka ng bahay or else, maaaring kailangan proteksyonan ng inyong tahanan, ng inyong relasyon, ng inyong pamilya.
no? Or either protected kayo. What is additional messages with a Yin and Yang Oracle card? Reference with the rejections. Na may mga something disappointment ka dito, na may mga bagay na nawala na parang pilit mong tanong sa sarili mo or pilit tanong mo sa mundo kung bakit inalis sa ito. No? Kaya yun yung kailangan mong tanggapin. Na may mga bagay na aalisin at tatanggalin sa buhay mo, hindi dahil para saktan ka, kundi para maunawaan mo na may mga bagay na maglalako at may mga bagay na magsisimulang sumibol sa buhay mo. And this is something a growth. Mapapalitan kasi siya. Ganon, sa madaling salita. Kumbaga, kung may mga luma, no, mananatili na siyang, kumbaga, kwento at istorya na lang at may bago sisibol, no, na magsisilbing panibago at pamalit dun sa nakaraan. Ganon. No, magkakaroon ka ng growth and expansion dito. No, ibig sabihin, nagkakaroon ng level up, no, higher level of a situation. And there is something you are dealing with an ease of fire. No, Leo, Aries, Sagittarius. So, let's see what is additional messages tayo with a Romance Angel for a Mystic Love Oracle deck. And there's something called promise, guys, na may mga pinangako, may mga bagay na napako, no? May mga bagay na nagbago. And this is something silent with no contact. No, wala kayong contact nitong person na to. No, pero nagtagpo kayo. Diba? And there's a peace. Na magkakaroon ka ng kapayapaan. No, mas magkakaroon ka ng kalayaan sa kaisipan. No, magiging malaya ka. Magiging mapayapa ang buhay mo. No? Basta sinasabi sa iyo dito, guys, no, kapag ginayong ang person mo, kagamutin yan, then of course, wag mo ipipilit yung sarili mo. Kapag nasa stages ng gayuma ang isang tao, no, or your person, wala yung ibang pakikinggan, kundi ang sarili nila. Nor else, may mga tumatakbo sa utak nila na negativities na against sa'yo. Ibig sabihin dito, walang ibang tingin sa'yo ay kalaban. Ganon. No? Kumbaga, nagkakaroon sila ng something, kumbaga, insecurities. No? Lumalabas yon, nagkakaroon ng ego and pride. So, let's see what is the money matter or money move oracle deck. Reference with the wisdom. No? Binibigyan ka na mas maliwanag na kaisipan at mas matalinong pamamaraan. Insights into the nature of physical and objective gives you foresight. Diba? Kumbaga may mga pangitain or may pasilip sa'yo na posibleng mangyari at maganap. And this is something direction. Baguhin mo ang direksyon ng buhay mo. Kung gusto mo mabago ang ikot ng kapalaran mo. Kung hindi mo babaguhin ang nakasanayan at nakagawian mo, ganun at ganun pa rin magiging ikot ng kapalaran mo. For example, guys, no? Masyado kang showy by social media, masyadong pineflex mo, lahat ng ganap mo sa buhay, hindi mo alam na may pamilya or kamag-anak kang inggitera, ambisyosa, pakilamera, no, na mas sumisira ng eksena mo. No, na kumbaga na-attract mo sila para hilingin nila or magkaroon sila ng something evil curses na para isipin nila na maging parang malakasin ka, gata ganyan, hindi mo makuha yung gata ganyan. Lalo-lalo na yung mga taong lumapit sa'yo na hindi mo pinagbigyan. No? And this is something, do not deviate from your path. Attract a mentor is necessary. Diba? Kumbaga, kailangan mo ng taong tutulong sa'yo, no, kung kinakailangan. No, kailangan mo ng taong gagabay sa'yo sa dapat mong kalalagyan. So, ito na yon. What is angel's number represent what? An angel's number represent at 1001 with his spiritual awakening. Tulad ng sinasabi ko on the first chapter, no? Doon ba lang tayo sa kanina sa una nating binasa na kumbaga nakakaranas ka ng spiritual journey, spiritual awakening, or something na pinagdaanan mo with a karmic relationship. No? Sinasabi ko dito na magkakaroon ka ng new phase in a religious or spiritual guest. So it means, kumbaga naranasan mo yung mga pangyayari na about sa relihiyon, about sa religious mo, no? About sa spiritual na nararanasan mo. Ibig sabihin dito, nagkaroon ng spiritual battle, no? Ginawang ka ng sumpa, kamalasan, kulam, gayuma, ano man yung bagay na yan, ay parte ng pinagdaanan mo. You are going to spiritual awakening, which can feel like the dark night of the soul. You're the path of the enlightenment and this is too shall pass. So see, ikaw yung mismong makakakita ng liwanag. No, ikaw mismo makakatuklas kung ano nangyayari behind your back. So ibig sabihin dito, maliliwanagan ka na. No, magde-develop mo na with your personal information, no, or something personal development.
No, kung ikaw mismo magtutukla sa sarili mo na may mga mali or may mga hindi magaganda nang nangyayari sa buhay mo, that because of spiritual battle. No, dahil sa mga inggitera. Ganon. Kaya don't show any informations, no? Or sinasabi dito, wag ka mag-post social media, no? Wag ka mag-share ng kahit anong information dyan sa paligid mo kasi hindi mo alam kung ano yung ligaw ng bituka nila. Ano yung tumatakbo sa utak nila. So what lies beneath with the hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And there's something private relationship. Some of you guys, no, ito yung sinasabi ko, di ba kanina, maging private ka sa relasyon. Diba? Iisa lang pinagtutugma-tugma at pinalagang sinasabi ng ating baraha na hindi mo kailangan ipangalandakan kung anong bagay na meron ka or relasyon na meron ka or pamilyang meron ka. Kailangan mong i-save yung sarili mo or save yung family mo sa mga tao or mata na nakatingin sa'yo. Diba? Hindi mo kasi mapiplease yung ibang tao na kaiingitan ka. Ganon. What is the path of the life? No? Ano yung magsisilbing liwanag sa eksena mo? What is the path of the light? Represent what? And there is something life force. No? Kung baga sinasabi dito, I am a being of the light, receiving divine energy that flows through me. With each breath, I renew and regenerate every soul's, embracing the infinite vitality that empower your body, mind, and spirit. Every breath I take brings me closer to the infinite power of divine life. Diba? Kumbaga, alam mo sa sarili mo dito na parang ikaw mismo, no, yung makakatukla sa sarili mo, paano mo i-develop ang spiritual mo, yung personal growth mo, ganon. Kumbaga sa sarili mo mismo, maliliwanagan na, kaya pala nangyayari to, no? Meron pala talagang ganong nangyayari sa buhay natin na hindi natin na alam na meron palang naiinggit, meron palang sumasabotahe, no? Yung parang tuloy-tuloy na yung magagandang eksena, pinost mo pa sa social media eh. Diba? Nakita mo na yung magaganda, nag-post ka na ng ganito, nakabili ka na ng ganito, nakakuha ka na ng ganito. But definitely, after the days, no? After that day na pinost mo yan, sunod-sunod na yung suliranin mo. Sunod-sunod na yung problema mo. Kasi may maraming nakatingin sa'yo sa likod nito. Hindi mo pala alam yung taong kaibigan mo or mga taong kamag-anak mo or malalapit sa'yo. Yan pala yung mga taong may galit at inggit sa buhay mo. Diba? So, let's see what the shadow work represent what. Let's see, hanapin na natin, hagilapin natin ano mensahe sa'yo with the shadow work represent what. And there's something, heal through art. Creativity and expressions. Express your shadow in art and let healing unfold. Diba? Kumbaga may mga, ang shadow kasi is something of fear. No? Parang kumbaga inaano ko siya, dinedetermine or na-example ko siya bilang isang takot. No? Na kailangan mong alisin at kailangan mong pakawalan. No? Para maging natural sa'yo yon. No? Ang shadow kasi, every step of the way, nandiyan lang yun talaga eh. Diba? Kumbaga kailangan mo lang talaga siyang i-embrace. No? At kailangan mo lang talaga siyang tanggapin sa sarili mo, it's nature. No? But kailangan mong magpatuloy. Diba? Sa ginagawa mo. No? Lumalabas lang naman siya pag nasa part ka na madidilim eh. Nasa part ka lang naman na makikita, diba? Ang anino or shadows, nakikita mo lang yan. Kapag nasa madilim na part ka ng buhay mo, diba? Natatakot ka, nangangamba ka. Dahil hindi mo alam yung posibleng kasunod dito or mangyayari sa susunod. Diba? Ngayon sinasabi sa'yo dito na ikaw yung mismong gagawa ng takot mo. Ikaw yung mismong gagawa ng pagdadaan or magiging landasin mo. So, kailangan mong, kumbaga yung shadow na yan, gawin mong guide. No? Para matupad mo kung ano man yung mga bagay hangarin mo sa buhay. So, let's see what is the clarifying for love situation. Represent tayo with ensemble, no? Establish and communicate your own boundaries. Diba? Isa lang ang sinasabi talaga ng baraha, guys. No? Pilit ko man talagang pero iisa talaga. Hindi tayo nililigaw. No? Iisa talaga tinutugma ng ating baraha. Talagang binubuo siya na eto ka, eto yon. Huwag ka na mag-isip pa ng kung ano-ano. Pupuntuhin kita direct to the point. Ganon.
Diba? Sinasabi dito sa'yo dito na kailangan mong palawigin, palakihin at palawakin ng sarili mo, makipag-communicate ka sa sarili mo. Anong mali? Ano yung kailangan kong gawin? Ano yung kailangan kong unahin? Ano yung kailangan kong proteksyon at pangalagaan? Diba? Ang sarili mo. So let's see what is clarifying for life situation. For clarification with the life situation. Represent guys with higher wisdom. Explore your option and learn with your what you can and expand your horizon. Diba? Kumbaga matuto ka kung ano ba yung kailangan mo or kaya mo gawin para sa tatahaking mong buhay at tatahaking mong landasin. No? Kumbaga, this is something guys with magnifying glass. No? Kung hindi mo nakikita ano yung kailangan mong gawin at kailangan mo sa buhay mo, no? Yung magliliwanag sa mga bagay na hindi mo maintindihan. No? Bigyan mo ng bigyan mo yung sarili mo ng katalinuhan kung paano mo maliliwanagan lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. Tingnan mo yung pinaka center ng eksena. No? Tingnan mo yung pinaka punot dulo o ugat ng eksena. Doon mo makikita ang totoong nilalaman nito. Ano yung kailangan mong gawin? Ano yung kailangan mong proteksyonan at pangalagaan sa buhay mo? So, let's see guys, no? What is a yes or no pick a card? Ito na yon. No, alamin na natin ano magiging sagot sa tanong mo. So, ito na yun. Let's watch this. With a yes or no pick a card, represent what? With a yes or no pick a card. Let's start with the number 1. There is something a yes. No? You have the answer, opening doors access. No? Kumbaga, meron ka ng kasagutan Binuksan na. Nalaman mo na. Naliwanagan mo na. Gamitin mo ito ng tama at wasto. Nang sa ganon, hindi na muli kang magkamali sa tamang direksyon. Diba? Binibigyan ka ng tamang daan, binubuksan ng panibagong pintuan sa buhay mo, gamitin mo to ng tama at wasto. And this is something I know with the number 2. Not able to proceed close to negotiation. No? Wag ka raw mag-proceed for negotiation. Wag ka mag-proceed sa mga taong wala kang kasiguraduhan, no? Yung mga taong kinakausap mo, yung mga taong nakakausap mo, no? Wag kang magdi-deal with that. No, dahil hindi ka, kumbaga, hindi para dyan yung eksena mo. No, wag mong ilaban. No, itigil mo. No? Kumbaga, mas maganda yung walang may alam sa eksena mo. Mas maganda yung sarili mo lang, ang tutukan mo at yung pamilya mo. No? Kaya wag ka nakikipag-usap or wag ka negotiation with other people. No? And because there's something I know again, danger lures, rest, retreat. No? Marami mang unos na nangyari sa buhay mo, no, kailangan mo ipahinga yan. No, wag mo nang pilit na ilaban yan dahil unti-unting sisirain pa yan. No, kailangan mong pakawalan yung sarili mo sa kalungkutan, sa negatibo. No, kailangan mong matutunan, humindi. O may mga bagay na hindi ka dapat, kumbaga, ginagawa sa eksena na to. No, kailangan mong pag-ingatan yung bawat decision or actions mo. So guys, this is a special gabay for the month of May 3 hanggang May 9 for the sign of Libra. So Libra, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, di lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos. Sabi ko, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. So, way pagpalain kayo ng Diyos at may kapalit siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po in see the next video. Bye-bye and babush!